Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, may mensahe po ito kung si Congressman Pulong po mga kabida, no? Kay Attorney Harry Roque po, ano? Wanted ito kung si Attorney Roque pala, ano? Ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Kung sakali hong makalabas daw ito, ano? Mula sa kanyang kulungan sa pamamagitan po ng interim release, ano po? Ang unang tao daw ang hahanapin daw ng Pangulo o dating Pangulo, ito hong si dating Presidential Spokesperson Harry Roque mga kabida. Ito, pakinggan muna natin. Ito hong mensahe po ni Congressman Pulong kay Attorney Harry Roque. Narito mga kabida. May message sa iyo. Okay. Paglabas niya. Paglabas niya. Okay. Maraming salamat. Malapit na. Maraming salamat po sa iyo. Hindi po tayo nag-aalis. Hahanapin, ikaw raw una hahanapin niya. Okay. Thank you po. Okay. Thank you. Sige. Thank you. Ayun. Talagang hahanapin pala talaga ng dating Pangulo. Ito hong si Harry Roque mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang po yung kanyang caption mga kabida, ni Attorney Harry Roque nung narinig po niya ito hong mensahe po ni dating Pangulong Duterte through Congressman Pulong, mga kabida. Ito yung kanyang caption dito. Nakakataba ng puso marinig ang ganito kay Tatay Digong. Isa po itong malaking karangalan. Ayun. Positibo pala yun, Magandang balita pala yun mga kabida, Ito hong dala po ni Congressman Pulong sa kanya, mga kabida. Kapag mabigyan po ng interim release, ito hong si dating Pangulong Duterte, ang unang hahanapin doon niya, ito hong si Harry Roque, mga kabida. Siguro magpapasalamat po, ito hong si dating Pangulong Duterte kay Harry Roque dahil sa kanyang katapatan po, mga kabida. Hindi naman po questionable yung kanyang loyalty po, mga kabida. Mantakin nyo. Ibinuhis niya yung kanyang sarili po, mga kabida. Naging wanted po siya ngayon sa Pilipinas, dahil ho sa kanyang pagtatanggol ho sa dating Pangulo, mga kabida. Kasi ho, kung hindi po niya ipinagtanggol po ang Pangulo, hindi ho siya pag-iinitan po ng gobyernong ito, mga kabida. Kaya nga makikita mo yung kanyang katapatan po, Pagdating ho sa loyalty po mga kabida, hindi po matatawaran po mga kabida yung loyalty po ni Attorney Harry Roque po, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. In fairness naman po, okay? Ito maganda yung kanyang caption, Nakakataba ng puso marinig ang ganito kay Tatay Digong. Isa po itong malaking karangalan. Ayan. Ganda po, yung kanyang mensahe po dito mga kabida, po. Ako, personally, isa sa mga nakita ko pong very loyal na subordinates ng Pangulo, po, o dating Pangulo, ito hong si Attorney Harry Roque po mga kabida. Hindi mo makitaan sa kanya yung pagiging passive na empleyado, ng dating Pangulo. Mantakin nyo yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo po mga kabida, Maganda na yung kanyang buhay dito sa Pilipinas. Isang kilalang profesor po, ng Universidad ng Pilipinas. May negosyo sa Pilipinas, Pero sinakripisyo po niya, Ipinagtanggol ang dating Pangulo po mga kabida, Kaya, yun, ang sinapit po niya. Pinag-initan po siya ng administrasyon. Kung ano-ano na lang po ang ibinibentang po sa kanya po mga kabida, keso involved siya sa pugo, Kaya nga, ito yung sinapit po niya. Ito yung naging price po mga kabida ng kanyang pagiging loyal po, sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga siguro, recognize po ito, ng dating Pangulo mga kabida, yung kanyang katapatan. At sa kanyang paglabas, kung sakali hong pagbibigyan po siya ng International Criminal Court, kasi inaasahan po na magdedesisyon mga kabida yung ICC sa kanya pong request for interim release, hopefully this month, ngayong buwan. Batay dun sa sinabi po mga kabida ni Attorney Nicholas Kufman,
si Attorney Roque yung unang tao po na hahanapin po ng dating Pangulo dahil ho sa kanyang loyalty, ipinakitang katapatan po, mga kabida, despite sa posibleng mangyari po sa kanya, okay, gipitin, pero binaliwala po yan, ni Attorney Harry Roque. Basta lang po, may pakita po niya sa dating Pangulo yung kanyang loyalty po. Yung kanyang pagmamahal po sa dating Pangulo, mga kabida. Okay? So, tingnan mo, yung nangyari po kay Attorney Roque ngayon, pinaghahanap po ng batas dito sa Pilipinas ni gustong masilayan yung kanyang bansa po, mga kabida. Hindi po niya magawa, kasi pinaghahanap po siya, wanted po siya, may kaso po siya, dito. Dahil yun sa kanyang pagtatanggol po, sa dating Pangulo, mga kabida. So, nasayang yung kanyang ilang taong pag-build niya sa kanyang career dito sa Pilipinas. Pero worth it naman daw, okay? Isa sa mga nakita ko pong video sa kanya, sinabi po niya, kahit na po, yun yung sinapit po niya, pero worth it. Kasi ipinakita po niya, yung pagmamahal dun sa tao na nakita ko niyang may pagmamahal din, sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas, mga kabida. Okay? Ako din, personal na nagpapasalamat din ako kay Attorney Roque, dahil ho sa kanyang ipinakitang katapatan po, I think kung i-weigh in ko, mga kabida, lahat ng mga naging subordinates ng dating Pangulo, parang itong si Attorney Roque ata yung nasa pinakamataas, Kumbaga, para sa akin, kung i-rate ko po, parang siya yung pinaka-loyal na empleyado ng dating Pangulo. Kasi wala naman pong katulad sa kanya, Mandakin yun, nagsakripisyo nga, Pati yung kanyang pamilya, nadamay, di ba? Yung kanyang asawa, nadamay din. Okay? Na-involved din dun sa accusation po, mga kabida, na involved sa Pogo. See? Sila, mag-asawa po, nadamay ho. Dun ho sa ginawa po ng gobyerno po, mga kabida. Pinag-initan dahil lang po sila po ay dikit sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. So, yun po. Hahanapin ng dating Pangulo. Ito kong si Attorney Roque sakali pong pagbigyan po ito ng International Criminal Court na makalabas, mga kabida. And definitely, magpapasalamat po ito, dahil sa kanyang ginawa, mga kabida, ginawang sakripisyo para sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.